dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya ha, hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? Ang paborito ng marami
ay ang ating MX3 Coffee Mix. Ito ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo, ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Service program host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po nating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo? Aba ay, ika-27 agad tayo sa buwan ng Enero. It's January 27, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga, sama-sama tayo. Meron po tayong pasyente mamaya ha. Mula po sa San Jose del Monte, Bulacan. 70 anyos. Ayan, sikapin po nating matulungan si Tatay Guillermo Buela Padilla. Standby at agad-agad ay ating bigyang daan para po sa mga kanya pong idudulog ngayon pong umagang ito ng Martes. May libreng sakay daw ang Light Rail Transit Line 2, LRT 2. Sa mga hindi pa nakakaalam at maging Metro Rail Transit Line 3, MRT 3. Sa lahat ng opisyal at kalahok sa Women's Tennis Association. O yung tinatawag na WTA Tournament. Aba, dito yan sa Miami ni
Oo, dyan sa may Rizal Stadium, tama? Oo, nadaanan ko ito. Sa magkakahiwalay po na announcement ng LRT to MRT3. O yun, linawin natin, lahat po ng accredited na opisyal ng local organizing committee ng WTA, pati yung mga volunteer, participants, mga coach, ayan, mga staff at maging ang mga athlete. Pag gusto niyo pong sumakay, libre kayo, ha? So, pwede niyo pong i-avail ng libreng sakay mula po, nagsimula po yan actually yesterday, di ba? Kahapon, January 26, hanggang January 31 po yan. Pero syempre, magpakita daw po kayo ng valid ID ng WTA Accreditation Pass, no? O valid WTA Accreditation Pass para po inyong ma-avail yung free rides, libreng sakay. Again, LRT to MRT3. Parang nung ako'y nakatira dun sa Quezon City, ako'y mag-MRT, no? From dun sa may area ng North EDSA. And then pagdating dyan sa may EDSA, sa may Buendia, bababa, tas sasakay ako ng LRT. O, diba? Ganun yun. Magka-connect. So, yung free rides na yan ay bilang pakikibahagi po, pakikiisa sa celebration po ng unang pagkakataon na mag-host ang Pilipinas ng WTA tournament. Diba, gusto kong puntahan si Alex Ayala. Oo. O, yan sa Rizal Memorial Complex. Maynila po, yung nakakasakop dyan. So, nag-start po kahapon ang libreng sakay, LRT2 at MRT3. So, yan po yun. So, standby lang ha. Pero, teka. Maganda yung weather natin ngayon ha. Di mainit, di malamig. Mainit, di malamig. Maganda nga yung weather. Maniwala kasi kayo. Pero maulan pa rin na panahon. Uy, mga kababayan natin sa Cagayan Valley, Dagiti Ilocano. Ijay Cagayan Valley ka. Agtudupay lang. Agtudupay. Uulan pa po sa Cagayan Valley. Maulan na panahon daw po asahan ninyo, sabi po ng Pag-asa, maging ang Central Luzon, Calabar Zone, Western Visayas, Apayao, Kalinga, o baka nakararanas kayo ng mga pag-ulan-ulan. Mountain Province, Ifugao, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at tayo dito sa Metro Manila. Oo, kasi tayo po ay amihan. Ang epekto po ng mga pag-ulan na yan, epekto yan ng northeast monsoon po. Amihan. And then dyan po sa Caraga, yung ating mga kababayan sa eastern part ng Visayas at Mindanao, at ilang bahagi po ng Bicol Region, Camiguin at Misamis Oriental, kung naulan po, shear line naman po ang nagpapaulan sa inyo. And then localized thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng Mindanao. Pero syempre pagka mga ganyan, again, babala po ng Pag-asa ha, mga kababayan natin, yung lalong-lalo na po yung may mga radyo na mga lolo't lola natin sa mga liblib na lugar po ng probinsya, ingat po. Pagka kayo nandyan nakatira sa may mga bulubundoking bahagi, lalo na medyo paanan po ng bundok, ay ingat po kayo. May nangyayari pong Oo, yung mga pagka umuulan, pag dire-diretso po kasi yan, landslide po yan. Wag na po matama sa inyo. Na po, flash flood and landslides ang dala po sa lupa kapag lagi pong inuulan. Na po, ingat po tayo. Uy, batiin ko lang ha. Batiin ko lang po ang, tama ba, Sir Eric San Pedro? Oo, nakikinig pala sa atin ang ACS President, Ma'am Lourdes Supetran. Ma'am Lourdes, good morning. Magandang umaga po. Ayan, magandang umaga. Natutuwa daw ang Ma'am Lourdes kapag napapakinggan tayo dito. Tapos kasama natin ang ating Executive Director ng MBC Operation Tulong, si Ma'am Missy Elizalde. Tontuwa pagka napapakinggan si Ma'am Missy dito Ayan. Ayot, nakakasama naman natin ang Ma'am Missy Elizalde. Lalong-lalo na kapag meron po tayong mga tawag nito, mga ganap sa DZRH Operation Tulong. Of course, bahagi po ng MBC Operation Tulong. Magandang umaga ka, Jerry Sumagaysay. Good morning. Pati si Sir Miguel ba to o Miggy Falier Villa. Good morning. Ayan. At sa inyo pong patuloy na pagtutok, yung mga nakatutok sa atin hindi ko raw nabati. Sandali lang. Meron lang tayong report. Puntahan muna natin ang Malabon City sapagkat meron daw pong ulat sa bayan ang alkalde po ng Malabon ngayong umaga. Alamin natin
ang mga ganap dyan sa pamagitan ni RH23 si Edwin Duque. Edwin muna tayo. Edwin, good morning. Good morning, Miss May. Ongoing ngayon yung mga kabayan at ngayon kinambok niya medyo simal ang mga taonay na tagumpay ng pamalalusod at Malabon sa ilalim ng kanyang Lucky 9-point agenda. Sa panahon ng ulat sa Malabenyo 2026, ito ay ngayong umaga, Miss May, na nagpapakita ng pag-unlad at pagpapamahala, serbisyo, panlipunan, kalusugan, edukasyon at pag-unlad ng ekonomiya. Ay dito task force nitong pinasalamatan may ang mga kababayan Malabenyo sa kanilang patuloy na pagsuporta sa kanyang pamumuno at mga layunin. Ang ulat ng Malabenyo ay ang kanilang pagkakataon upang ilahat ang mga naging matagumpay na mga pagsubok, naharap na kanilang nakamit at nalampasan din ito dahil sa pagkakaisa at tiwala. Ay dito sa patuloy niya na pag-unlad ng lungsod ay inulit din niya na ang lahat ng mga programa at serbisyo ng lungsod ay nakahanay sa Lucky 9-point agenda na naglalayong mapaputi ang pagdating ng serbisyo sa buong ekonomiya. Pangangalaga sa kalusugan, kapaligiran, infrastruktura, kabuhayan, trabaho, turismo at iba pang mga programa ng panlipunan. Masaya na sinabi ng alkalde na mas maganda na ekonomiya ngayon, mga negosyo, oportunidad. Ang unang tatlong President Trust ay nakatuon na rin sa pagsuporta sa mga negosyo at agenda. Wala umano ng umupo, si Sandoval ay di na mabilang ang mga nagawa at pinagbago ng lungsod naging sa iba't ibang serbisyo na nakisabay na sa malalaking syudad sa National Capital Region. Kasabay niyan May ay nag-turnover na Ngayon din yung turnover ng mga bagong sasakyan na gamit sa mga pag-responde lalo na dun sa mga kalamidad, pang-evacuate, may ambulance at binaspasan na ito para magamit naman din sa iba pang mga pangangailangan ng lungsod. Kasabay ng pagpapasinaya rin display ng bagong multipurpose building sa barangay Tanyong, Malabon. Sa ngayon May ay sarado itong likurang bahagi ng City Hall at ginawang one-way yung isang lugar para yung mga bisitang darating para sumaksi dito sa ulat ng bayan ng lungsod ng Malabon ay magsasalita rin yung itong mga nagpatunay, yung tunay na pagbabago at patuloy na pag-unlad ng lungsod, lalo na rin yung pagpapagawa ng mga pamahay, mga rice-feeding, hospital, at isa na nga hospital dito yung malaking hospital dito sa Pangulo, Malabon na ngayon bukas na ba, Edwin? Bukas na yun, Miss May, pero hindi na sa full operation, pero yung mga regular na check-up sa San Lorenzo Hospital May ay dyan na ginagawa, lalo na yung mga gagamit na yung mga bagong mga height. Pero hindi pa siya yung full operation pagdating sa mga pasyente. Mga lang, bahagi lang yung bukas. Kalagyan at importante bukas na raw at ang Treasury Parajan May ay yung tuntunan na mag-full operate sa ilalim pa rin ng National Government at Department of Health. So May ay ongoing yung misa at yung ulat kabayan para malaman at live din mapapanood sa kanilang FB para doon sa mga kababayan natin hindi makapunta ay masaksihan yung mga pagbabago mula nang umupo ang alkalde ng Malabon. Yan May, andito yung full support din ng PNP, ang DCFP, lahat ng ayon sa gobyerno ay nandito rin sumaksi sa ulat ng bayan ng Luzon, Malabon. Yan May, mula pa rin sa Malabon, RH23. At ito kinagulat sa DCRH Oras sa Pilipinas, inasapin. Maraming salamat RH23, Edwin Duque. Bago natin puntahan ang Central Luzon, punta muna tayo kay Giselle. Ito, napanood ko yung vendor na humambalos, nagnakaw ng dun sa sa 62 years old na Japanese national dyan sa Parañaque City. Arestado, nadampot na. Ito, alamin natin. Ito ba yung tinangay yung bag at yung cellphone? Tama ba? Alamin natin detalye nito mula kay RH15. Follow-up report ni Giselle Ricafort. Giselle?
Natunto na Miss May ng Parañaque Police Station ang isang pinya vendor na umabalos at nagnakaw sa isang 62 anyos na Japanese national sa lungsod. Inulat ni Parañaque Police Chief Nicolas Pinion Jr. sa katatapos lamang na press conference dito sa Taguig City na naaresto na yung 49 na suspect sa kanyang bahay sa Pasay City sa tulong na rin ng mga CCTV footage. Wala pang 24 oras. Nagsa-sightseeing lamang anya ang biktima na si Akira Moriyama sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Nang lapitan siya ng suspect at paulit-ulit na hambalusin sa ulo ng dala niyang mahabang kahoy. Nang bumulagtat bugo na yung biktimang turista, dito na dinampot ng suspect yung bag nitong naglalaman ng 50,000 yen, pasaporte, mga dokumento, cellphone at wallet. Pumutok ang ulo ng biktima, halos mapunit yung kanyang tenga at halos lumuwa na yung kanyang mata, dahilan para mawalan siya ng malay. Positibong tinukoy ng Japanese ang suspect ng bitbitin sa ospital pero naawa pa umano yung biktima sa salarin. Sabi naman ni NCRPO Director Major General Anthony Avirin, hindi na nabawi sa suspect ang perang naipalit na raw sa money changer. Tinawag naman niyang isolated lamang yung krimen na hindi umano magka-aapekto sa lokal na turismo. Pakinggan natin. Initial na isasampa natin sa kanya ay of course robbery with the violence. It's up to the prosecutors kung ano yung magiging, kung kaya nilang i-elevate or not. So, solution po ng kaso can be attributed of course doon po sa strict follow-up and supervision po ng ating mga kapulisan, and at the same time nakatulong din po yung community and lalong-lalo na po doon sa program po natin ng program po ng Parañaque City na lagyan lahat ng mga CCTV yung mga crucial places po dito sa Mula dito Giselle. sa headquarters ng Miss May. Oo, alam mo mahalaga yung sinabi noon. Akala ko pa pagka ganyan lalong-lalo na yung mga area kasi 'di ba sinasabi nila galing yan dun sa panonood ng mga 'di ba yung mga ibon yun sa bird sanctuary diyan sa La Papachea, 'di ba dating La Papachea. Galing yan Kala ko ba yung ating mga kapulisan reading 'di ba yung police visibility napakahalaga sa mga ganyang area na pinupuntahan lalong-lalo na ng mga turista, ng mga dayuhan lalo na, 'di ba? Oo, correct Miss May, iyan din yung binabanggit ni NCRPO Major General Anthony Avirin, yung director nila, na dahil nga doon sa intensified na police visibility sa mga area, kagaya nitong pinangyarihan ng krimen. Kaya mabilis din Miss May na narespondihan yung biktima na nakahandusay at mabilis na naisugod sa pagamutan. Ang problema kasi Miss May, itong crime scene, hindi talaga siya hindi talaga siya puntahan ng tao, pero makapersonal doon sa foreigner. Oo, kasi naglakad. Baka doon. Oo. Kasi naglakad 'di ba? Naglalakad lang. Naglakad-lakad siya. Mabuti na lamang Miss May, may ang sinasabi, ang nag-report noon, yung isang estudyante na nakakuha din ng video mula doon sa malapit na eskwelahan, kaya nakuhanan yung buong pangyayari at nagpabilis din Miss May na ma-resolve yung kaso. Kaawa-awa nga Miss May yung sinabi grabe, nakita ko. Japanese national. Napanood ko nga grabe talaga. Kaya nga ayaw niyang bitawan yung kanyang bag, hinihila na siya, hindi ba nung suspect talagang inilaban niya yun correct. Oo, na-shock din siguro sa Miss May doon sa nangyari sa kanya. Ang sinasabi niya kasi kapag daw sobrang lamig doon sa kanila sa Japan, talaga daw na regular siya na pumupunta at namamasyal dito sa Pilipinas. Di ba? Napakasalbahe nung taong yun. Naku. Kakagigil. Ngayon arestado na siya. Nakapit na. Siya dyan. Oo, correct Miss May. Vendor pala. Tama ba? Vendor pala. Oo, pinya vendor. Ang sabi ni NCRPO Director Avirin, Miss May, walang history, wala siyang record na may ginawa na ng mga so bakit daw? Bakit daw nagawa? Pinambayad daw sa renta yung kanya nga naipalit na 50,000 yen. Naku po. Oo, sa renta niya sa bahay. Pero hindi ba kahit
ang sabi nga nila, hindi dahilan yung Oo mga naman, kakulangan oo. natin sa buhay para i-justify yung mga mali na magagawa o possible natin na gawin. Kasi mismo naglakad pa, hindi ba, na parang walang Namamasya. agrabyadong tao. Oo, na parang normal lang na parang normal lang. Ganun yung kanyang At saka pwede mo namang hilahin ng hilahin yung bag. Huwag mo nang paluin ng paluin. Diyos ko. Di ba dos por dos? Nabanggit ko ito yung dos por dos. May intention na talaga. Dahil bit-bit niya yun. May ibig sabihin sinundan yung galaw nung ano. Na parang doon na niya minatsagan sa area, yung foreigner. Alam niya na foreigner mismo Tinanong natin yan kay Director Abirin. Oo, nakakagigil pagka gano'n na. Imagine mo yung foreigner naman, feeling niya ligtas na ligtas siya doon sa lugar, di ba? Naglalakad. Titingnan daw ng mga investigador, sabi ni Director Abirin mismo, kung mai-elevate o maitataas pa yung kasong robbery na may iba pang kasama dahil nga doon sa nanakit doon sa grabe yung influence. Pero mo pinampok niya kahoy, tas doon pa sa ulo tinamaan talaga, pinagpupok. Kung isalarawan nga ng mga authorities natin dito sa katatapos lamang na press briefing sa SPD Taguig City, halos mapunit daw yung tenga mismo. Kaya nga, putok daw talaga yung ulo at yung mata. Tinahi kinailangan tahiin. Sa mga kumakain. Yung mata. Mismo, halos lumuwa. Ganon yung pagsasalarawan ng mga otoridad. Oo. Grabe sinapit ng foreigner. Tapos pwede naman yung pinagpupok pa ng alam mo yun. Grabe naman. Kala mo merong kasalanan sa kanya Correct. Yung na parang galit ba, hindi ba mismo? Pero may pangangailangan naman siya lang sa renta. Oo, kailangan niya lang magnakaw. Ganun pa yung gagawin niya. Dapat yan, di makalabas ng kulungan. Correct, Miss May. Although, ang mainam naman na ngayon, hawak na siya ng mga otoridad at inaatupag na rin kung posible pa. Saan yan nahuli? Nagbebenta ulit ng pinya? Hindi, nagbendor ulit o hindi doon mo sa kanyang tinutuluyan sa tramo sa Pasay City. Sa tulong na rin ng mga CCTV footage ni So, ibig sabihin hindi nagtinda. Mga kinaukulan. So, ibig sabihin hindi mo na nagtinda. Pero kumpirmado na pinya vendor siya. May edad na rin mismo, 49 years old. Pero yung kanyang biktima, talagang kaawa-awa dahil 62 years old. Lolo na. Kaya nakita ko talagang, alam mo yung pusong talagang maaawa ka lalong-lalo na siya'y namamasyal lang dito sa Pilipinas. Ay, nako. Tama, Miss May. Yung nagpapagpag ka lang din kalungkot ng naman. Stress mo sa buhay, hindi ba ganyan yung sinapit mo? Kalungkot naman pero tong mga... Pero in fairness naman din, Miss May, maagang narespondihan ng mga kapulisan natin sa area. Kaya mabilis din siya na ngayon at least may idea sila, pwede nilang ngayon ay may idea na sila, pwedeng i-foot patrol man lang nila yung mga lugar na ganyan, 'di ba? O kaya ikutan. Naman po naman Thank you Giselle. Mula dito sa District Headquarters ng Southern Police District sa Taguig City, ito si Giselle Rico para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Oras natin mga kaibigan, 37 minuto na po makalipas sa alas 10 ng umaga. Standby lang Maya puntahan natin ang Central Luzon. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May body
budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Pakinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 49 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Puntahan muna natin ang Central Luzon. Meron daw pong 3 sospek arestado. Iutak po ng kidnapping isang dating pulis. Alamin natin ang follow-up report ni Aris 25, Grace Ansano. Grace? May ligtas na nasagip ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Harry Dagit Bruno, ang Provincial Director ng Nueva Ecija, ang suspect na 59 na o atong biktima na 59 na kaunggulang isang negosyante na dinukot sa Cabanatuan City. Ito'y nangyari nito lamang nakalipas na January 26, pasado alas 7 ng umaga. Kasunod nito ay mabilis na ikinasa ang rescue operation. Sa joint operation na isinagawa ng Cabanatuan City Police, Provincial Intelligence Unit at ang First Provincial Mobile Force Company. Katulong na rin ang San Miguel Municipal Police Station at ang Palayan Police Station. Gayon din ang Regional Special Operation Group. At 3 suspect ang naaresto. Kabilang nga rito ang umano'y mastermind na isang awol na police personnel at pinsan pa mismo ng biktima. Ayon sa investigasyon, bandang alas 7:52 ng umaga, kitang-kita sa CCTV nang dukutin ng mga suspect ang biktima sa barangay Kapitan Pepe dito sa Cabanatuan City. Matapos itong tutukan ng baril at sapilitan tinakay sa mismong Toyota pickup nito. At dito nga, mabilis na tumakas at nagdemand ang mga suspect ng 5 milyong piso kapalit ng kalayaan ng biktima sa pamilya nito. Habang tumatakas patungong Bacod Bayan, nasangkot naman ang mga ito sa isang hit and run. Dahil sa insidenteng ito, agad na nagsuplong ang mga biktima at naisugod nga sa PJG. Dito, mas mabilis na naisakatuparan ang kanilang follow-up operation at nasa gitna ang biktima sa Amorville, Barangay Bacod Bayan. Naiwan naman ang sasakyan ng biktima sa Sitio Hacienda matapos na ma-flat ang gulong dahilan upang pagsitakas nga itong mga suspect. Sa pamamagitan ng tracking data, muli at naninakaw nga ng cellphone ng biktima, natunton at naaresto bandang alas 5:52 ng hapon. Dito na sa bahagi naman na ng Barangay San Juan sa San Miguel, Bulacan, ang 49 na kaunggulang na awol na pulis na pangunahing suspect. Naaresto rin ang 2 pa niyang kasabwat sa magkahiwalay na follow-up operation sa Cabanatuan City at Palayan City. Ngayon, ikinatasa na ang kasong kidnapping at gayon din dito nga under the Article 267 ng Revised Penal Code at laban dito sa 3 suspect. Pineri naman ni Colonel Bruno ang mga tauhan nito dahil sa mabilis na pagkilos. Gayon din ang Regional Director ng PNP dito sa Central Luzon na si Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones. Ngayong oras na ito, May, ay magsisimula ang press conference at inaasahan namin na ihaharap itong 3 suspect dito mismo sa Police Provincial Headquarters Office ng Nueva Ecija. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace Sansano. At bati muna tayo ng happy birthday, Lisa Cabalu ng Operation Tulong Masigla. Ayan, si Brianna. Taan na ba? Ayan, si Biteng.
Happy birthday, Lisa. Ganun din kay yung ating pasyente, si Tatay Jose Aldaba Jr. Ayan. Happy birthday po, Jose Aldaba Jr. Ganun din, sabi ni Willie Relador, happy birthday daw kay Jan Seb Umali. Ayan, from Umali family, kay Sheila at kay Willie Relador. Happy birthday sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Oras natin, meron na lamang tayong 6 na minuto at alas 11 na ng umaga. Standby lang sa ating pasyente si Tatay Guillermo Buela Padilla. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH Operation Tulong. Meron na lamang tayong 2 minuto at alas 11 na ng umaga at dako tayo sa ating pasyente muna, no?
Ayan, ating pasyente si Tatay Guillermo Buela Padilla, 70 years old, taga San Jose del Monte, Bulacan. Ang diagnosis po sa kanya, prostate enlargement. Ano po? May asawa, of course, si Tatay Guillermo, nakapisan sila sa nag-iisa nilang anak na may pamilya na rin. Meron silang 4 na apo at tumutulong sila sa pag-aalaga sa mga ito. Yung kanya pong misis ay na-stroke po. Kaya lahat po ng kanilang mga pangangailangan ay nanggagaling na lamang po sa kanilang anak. Then last year po, April, nagsimula ng kanyang madalas na pag-ihi, lalo na po sa madaling araw. Inakala niya na simpleng urinary tract infection lamang o UTI, pero nung siya po'y nagpatingin sa doktor, nakita na siya po'y may prostate enlargement. Binigyan po siya ng mga gamot para sa kanyang karamdaman, pero nung June 2025 po, nakita na may hernia pa rin si tatay. Sinabihan po ng doktor na kinakailangan na niyang maoperahan, pero sabi po ni tatay, kinailangang operahan. So balit ayaw pala, no? Ayaw ni tatay magpa-opera. So inaabot po ng mahigit 1,000 yata yung gamot ni tatay, pero dahil nga po sa kakapusan po hindi po siya nakakainom ng gamot, no? Yung mga kailangan niyang mainom. Ayan, kausapin natin si Tatay Guillermo Buela Padilla. Tatay Guillermo, magandang umaga po. Good morning. Tatay Guillermo. Tatay Guillermo, magandang umaga po. Tatay? Di yata tayo naririnig. Tatay, magandang umaga. Okay. So, yan po, no? So, nais po ni Tatay Guillermo na siya po ay lumapit, ano? Para makahingi po ng tulong, pambili po ng gamot. At kausapin natin ulit si Tatay. Tatay Guillermo, nako, di yata tayo naririnig ni Tatay Guillermo. Sandali, balikan natin si Tatay Guillermo. Puntahan muna natin si RH29 Boy Gonzales. Alamin natin ang Manila Fire District daw na mahagi ng mga Android tablet sa mga fire safety inspector. Aba, good news yan ha. RH29 Boy Gonzales, kaya Boy G. Namahagi na ang Manila Fire District ng Android tablet sa mga fire safety inspector. Ito upang mapabilis at mapahusay ang pagsagawa ng fire safety inspection at iba pang opisyal na operasyon. Pinangunahan ni District Marshal Fire Senior Superintendent Eddie Tanawan ang pamahagi ng mga digital device na layunin na suportahan ang mas epesyenteng paggamit ng Fire Safety Inspection System o FSIS. Ayon sa pamunuan ng FFD o Manila Fire Department, inaasahang magpapadali ang paggamit ng mga tablets sa inspection na procedure, mas mapabilis na data entry at retrieval at real-time na pagproseso at dokumentasyon ng mga inspection report sa magitan ng FSIS. Dagdag pa na ahensya, makakatulong ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang maging mas eksakto, pare-pareho at maaga pa resulta ng mga inspeksyon na magresulta sa mas maayos na serbisyo publiko. Ang hakbang na ito ay bahagi na patuloy na pagsikap ng Manila Fire District na sulong ang modernisasyon ng serbisyo, transparency at mas binahigting na pagpapatupad ng mga pamantayan sa fire safety regulation ang isunod sa mandato ng Bureau of Fire Protection. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kuya Boy G. Boy Gonzales. Aba, si Hikaru Campos Valencia. Good morning kay Mary Jean. Ka Roger Bruno, on the road to mga to mga kambyuking natin. Pati si Bong Briones. Paring Bong! Abay, kumusta yung ating mga kambyuking nakatutok lahat? Sir Tristan Wayat Baya, Hayat Gulay. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, Casa Turnino Laway. Good morning sa inyong lahat. Sir Hermogenes Cardenas, good morning din po and God bless. Balikan natin, nandiyan na ba si Tatay? Tay, nandiyan ka na ba, Tatay Guillermo? Ako. Ay, good morning po, Tatay. Kayo po hindi makapagpa-opera, no? Kasi saan po ba kayo dapat na-operahan na? Saang ospital? Wala naman po. Wala. Kasi nung plan, nakuha ko po ito nung nag-bota ko ng makina. Opo. Jockey. So, nung kayo pa'y nagtatrabaho po, tama po? Opo. Oo. So, matagal na po yun, Tay. Pero ngayon, sabi niyo po dito, ayaw niyo po magpa-opera. Ayoko nga po.
Pero sabi po sa akin ng doktor, ituloy ko lang daw po yung gamot ko. Pagka umaga naman po, okay naman po, normal naman. So tatay, 70, pero ngayon po 70 years old ka na, ano po? Opo. Pero 1955, so ilang taon na kayo dapat ngayon? 71? 70 pa lang po, sa June pa ako. Sa June. 71. 71 sa June. Okay, June 25, aba? Malapit na mag-happy birthday si Tatay Guillermo. Anyway, so Tatay, ngayon, dahil gamot po yung sinasabi muna, kailan po kayo susunod na pupunta sa doktor? Sa kahit pagka may time po ako, doon din po ako magpapacheck up sa Tala. Opo. Hindi po sa Jose Rodriguez. Doon po yun, ano? Doon po ba yun? Libre yun daw kasi dito kami nakatira sa San Jose del Monte. Okay. Pero tatay, doon sa sinasabi mo pong gamot, magkano inaabot yung kailangan mo mainom na gamot? 1-2 inaabot ko nun. Ano yun? Para po doon sa para po doon sa inyong lahat na po yun. Opo, para po yun doon sa hernia ninyo. Opo. Okay. Opo, nakalapit na po ba kayo sa inyo po dyan sa San Jose del Monte? Meron pong social service dyan. Alam ko active yung meron naman po. Sa mga gamot, ano po? Tanga ako doon sa DSWT kahapon, magantay daw kami ng isang buwan bago kami tawagan. Sa ano po yun? Saan po yan? Sa San Jose del Monte? Doon na sa Star Mall. Okay, okay. Sige, Tatay Guillermo, ganito po. Para nang sa ganun, mainom niyo po yung gamot ninyo kasi sabi niyo po hindi kayo nakakainom ng gamot. Tama po ba? Opo. Pagka wala ako pambili, hindi ako kakainom. Parang siyempre nahiya din kayo lumapit sa anak, ano po? Kasi dalawa pala kayo na may sakit, pati si nanay. Misis ko kasi natapi niya yung mukha. Kaya ngayon, laboratory niya doon sa Tala. Hindi ako kasama, yung kapitbahay naman namin kasama niya. Opo. Sige, Tay. Para may meeting po kami ng mga senior kasi ako po presidente ng senior sa amin. Opo. Sige, Tay, para magkabili ka po ng gamot at maidagdag niyo po, bigyan po kayo ng Senator Lito Lapid, 2,000 pesos, Tatay. Opo. Okay? So, bigyan po kayo ng Supremo, Senator Lito Lapid, 2,000 pesos. Dagdagan pa rin po natin mula sa Holy Family Academy Scholarship Foundation, 3,000 pesos. Opo. Sige, Tay, pasalamatan po natin yung ating mga donor at yan po mga yan ay may mga mabubuting puso tumulong sa isang katulad po ninyo. Maraming salamat po sa mga donor. Sige po, Tatay. Okay, mga kaibigan, si Tatay Guillermo Buela Padilla, 70 years old, kailangan niya pong gamot para po doon sa kanyang diagnosis na hernia. Inaabot po ng 1,200 daw yung mga gamot niya, so bigyan po natin siya. Maraming salamat, Sen Supremo Senator Lito Lapid at syempre po sa Holy Family Academy Scholarship Foundation. Naku, wala na tayong oras, ang bilis ng oras. Susunod na po ay naabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko, pansamantala. Maraming salamat MG Abraham at kay Het Del Moro, kay Isa. Mga kaibigan, ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang ating drama. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plano ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang